Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So talaga nga namang mapapasabi na lang ako mga minamahal na grabe ka na. 2024. Paano natin nasabi na grabe ka na? 2024. Dahil hindi nyo talaga mapipredict mga minamahal kung ano yung mangyayari bukas. Kasi imagine nyo kasama nila Vice President Sara Duterte, itong si Gloria, former President Gloria Macapagal Arroyo, sa ginagawa nilang twist, diba? Para mapabagsak, hilain pababa, ma-demolish, ma-character assassinate itong si President Bongbong Marcos. Abay, tingnan nyo nga naman mga minamahal ang panahon. Tingnan nyo nga naman ang pagkakataon. Ano yung nangyari? Tingnan nyo itong picture na to. Pakita ko sa inyo, mga minamahal. See? House Speaker si GMA nakaganyan po. Ano yung ibig sabihin yan? Mga minamahal. Alright. Simulan muna natin yung statement ni House Speaker Martin Romualdez na kung saan nandoon itong si Gloria Macapagal Arroyo. Siyempre, hindi pwede na nagsasalita lang po tayo dito nang wala tayong pinagbabasihang ebidensya na bumaliktad na nga itong si Gloria Macapagal Arroyo. And kahit bumaliktad niyang si GMA, hindi na talaga karapat-dapat yan pagkatiwalaan. Once is enough mga minamahal, at sa mga hindi nakakaalam, itong si GMA ay malaki po yung partnership niya. Kung di ako nagkakamali dito sa mga Chekwa, na-involved dito kila Duterte. Diba? Malaki yung ano nila, yung pagkakakilanlan sa mga business na yan dyan sa mga Chekwa. At alam din natin na itong si GMA ang nag-fans sa early campaign ng Run Sara Run. So makaduts talaga yan. Syempre, business din, mga minamahal, kung kanino sila merong mahihita, merong mapapakinabangan, syempre doon yung presensya nila. Ngayon, nasa downfall na itong mga Duterte at kitang-kita nyo naman, mga minamahal, na talagang pahiya ang kanilang pamilya. Talagang nilugmok ng mga Duterte mismo yung sarili nila sa sarili nilang hukay. Kumbaga, naghukay sila ng sarili nilang libingan. Ay itong si Gloria Macapagal Arroyo, ayaw naman natang sumama sa downfall ng mga Duterte. Ayaw niyang masama sa kahihiyan, ayaw niyang masama sa mga issue-issue. Kung kaya nakikita nyo na kumakambyo itong si GMA. Anyway, ano ba yung sinimulan niyan? Ito kasi nagsalita itong si House Speaker. Ano yung sabi ni House Speaker Martin Romualdez? Yan. Hindi nyo ba nakikita? Basahin ko na lang sa inyo Sabi ni House Speaker, hindi na ito biro. Hindi na ito normal na pananalita. Patungkol nga po yan sa pagbabanta. Actually, may video. Video na lang para hindi ako madaming salita. Panoodin na lang natin at pakinggan, mga minamahal. Stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me personally, but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives, the heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. Tama. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Hindi na to biro. Tama. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Tama. Stand before you today. Yan yung statement ni House Speaker. Kita niyo yan, After niyan, mga minamahal, makikita ninyo, after ng kanyang payag, makikita nyo tong post ng
post ng ng GMA, ng GMA News. Ano nakalagay dito? Former President and Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, together with other Solons, put up a thumbs sign in an impromptu photo opportunity after House Speaker Martin Romualdez addressed the chamber answering Vice President Sara Duterte threats and allegation. Gumano, no? Ito nga, Yan niya. See, mga minamahal? Nothing new na talaga dyan. Kay kay Aling Maliit, nothing new. Dati nang yan eh. Dati na talagang yan. Dati na talaga yung masasabi nating hudas. Imagine, si PBBM sinasama itong si Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang mga state visit. Diba? Kumbaga si Gloria pa nga yung naging tagapayo noon ni PBBM. Pero nang dahil sa medyo hindi pa rin nakokontento sa kapangyarihan, itong si GMA, mga minamahal, nagbalak at kinasabwat, gumawa ng plot na mapatamba itong si PBBM. Naglilibot sila sa Congress. Diba? Dinidistract nila ang ating presidente way back 2023. Mayo nun. Ngayon, nalaman ni House Speaker. Ang ginawa ni House Speaker, dinemote niya from Senior Deputy Speaker, ginawa na lang siyang Deputy Speaker. And then, nung hindi pa talaga tumitigil si GMA, dinemote siya bilang Deputy Speaker. Wala na. Na-wash out na itong si GMA. Kasi, na yung plano nila eh. Kumbaga, wala na. Hindi na natupad yung plano nila. Tiklop na. Ganyan. So, ngayon, itong si Sara Duterte, pinanindigan. Itong si Gloria Macapagal Arroyo. Pinanindigan niya si GMA, mga minamahal. Ano yung nangyari? Umalis sa lakas CMD itong si Vice President Sara Duterte para patunayan na sinusuportahan niya itong si Gloria Macapagal Arroyo. Alam nyo, sa mga nangyayari ngayon, isa po sa may pinakamalaking impact ng pag-aaway ng Marcos Duterte, walang iba si GMA. Siya yung may pinaka-biggest twist dyan. Tapos ngayon makikita natin, naiiwan niya sila Sara. Actually, nakakatawa namang tingnan, naiiwan niya sila Sara. Pero yung punto dito, diba kasama mo si Sara na gumawa ng plot, tapos makikita ka namin, iiwan mo yung nasimulan ninyong plot. Although, itong si GMA naman, mga minamahal, is a kinds of politician na political butterfly. Katulad ni Francis Tolentino. Diba? Makaduts yan. Isa pa nga yan, mga minamahal, sa inintroduce ni former President Duterte ng kanyang senador way back April. Diba? Pakinggan niyo yung mga statement. Inindoso niya na si Francis Tolentino. Ngayon, masyado nang malawak yung issue ng mga Duterte. Kumbaga parang hindi makakatulong yung mga Duterte sa kanya sa panahon ngayon. Ang ginawa niya, iniwan niya, kagaya ng pag-iwan niya kay Pinoy. Iniwan niya si Digong. At sumama dito sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Tingnan niyo kung ano yung naging resulta. Pang top 12 sa survey, itong si Francis Tolentino. What a nice twist. Magaling. Yung kanyang taktika. Pero kung mapapansin ninyo, sa nangyaring hearing doon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, mga minamahal na kung saan umattend si former President Duterte, nagbabawi siya. Bumabawi siya sa mga DDS. Ano yung sabi ni Tolentino? Na dapat maging fair daw at respetuhin ang resource person. Paano natin nare-respetuhin ang resource person kung hindi nagpaparespeto yung resource person? Diba?
Anyway, what a nice twist, mga minamahal, dito sa sa Kemerut Eklabush ni Gloria Macapagal-Arroyo. Diba? Pero hindi natin to dapat pagkatiwalaan. Yan lang yung akin. Huwag tayong magtitiwala dito dahil hindi katiwa-tiwala itong si GMA. Yan yung totoo dyan. Alright? So yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.